Wala raw binatbat ang lookism sa bagong anime na ito dahil bagamat parehas man daw na binubuli ang mga bida, ay mas realistic daw ang kwento nito kung ikukumpara sa lookism na napaka-imposible naman daw mangyari. Sa mundo natin ngayon kung saan ang social media ang isa sa pinaka-pinagkakalibangan or pinagpapalipasan ng oras ng mga tao, ay isa rin ito sa mga paraan upang kumita ng datung gaya ng ginagawa ko ngayon at ginagawa ng iba pang mga content creator. Sa anime na ito ay nagkaroon ng platform na tinatawag nilang New Tubo or sa Tagalog ay bagong tubo. Natawa ka ba? Charot. At pinakita dito ang isang lalaki na gumagawa ng live stream dahil pinagdiriwang niya ang pagkakaroon niya ng 700,000 followers sa kanyang channel. Pinakilala niya dito ang isang babae na bago lamang sa YouTube at sa malamang ang mga ganitong klaseng babae ay walang ibang ginawa sa social media kundi magpa-cute at magpakita ng kanilang malalaking papaya katulad ng mga napapanood mo sa Alam Mo Na, babanggitin ko pa ba? Pinakilala nila dito ang bida kung saan minake-upan nila ito ng pagago para sa kanilang content ngayon at sa isip ng bida na kung gagamitin daw siya ay mas mainam daw kung bibigyan sana siya ng share sa kita at doon ay sinabi ng lalaki na ngumiti naman daw ito at bumati sa mga viewers. Sumunod naman ang bida sa takot nito sa lalaki ngunit mahalata mo namang napipilitan lamang siya dahil sa ngiting asong kanyang ginawa. Naiinis ang bida sa buhay na meron siya dahil hindi gaya nila Pacgo na kahit mababa ang grado sa paaralan ay magaling naman ito sa pagkita ng pera, samantalang siya naman daw ay walang maipagmamalaki dahil hindi naman siya mayaman at hindi rin naman matalino. Pinagsisipa ng kulay mais na buhok na to ang bida dahil sa ngiting asong kanyang ginawa kanina at laking gulat nila nang marinig nila na ang kinita ng babae sa live stream kanina ay nasa 30,000 yen or 11,000 pesos sa Pinas kung kaya't naisip ng kulay mais ang buhok na magkaroon na rin siya ng sariling channel sa YouTube. Subalit dahil minor pa lamang sila ay wala naman silang account sa bangko kung kaya't sinabi ng lalaki sa bida na ipahiram daw sa kanya ang bank account ng kanyang nanay at doon ay wala namang nagawa si Hobin kundi sumunod. Nasa hospital ang nanay ni Hobin dahil sa kanyang sakit at ang 30,000 yen na kanyang binabayad kada buwan dito ay sobrang laki na para sa kanya. Isang part-timer si Hobin sa hamburger shop at kumikita lamang siya ng 5,000 kada araw, subalit ang mga kulugo daw kagaya nila Pacgo ay madali lamang nitong kinikita. Naiinis na si Hobin at napatanong kung bakit ganun daw ang lipunan ngunit biglang dumating ang kanyang paraiso na si Bomi na masasabi mong sobrang sarap at makatas talaga ito kapag natikman mo ang kanyang burger. Sa gabi ay nagluluto si Hobin ng pagkain at kasama niya ngayon ang lalaking kulay mais ang buhok na siya namang gumagawa ng live streaming sa kanilang bahay. Makakakuha raw ang lalaking ito ng 30,000 yen kapag nakapatay siya ng 30 beses at habang dinadala naman ni Hobin ng pagkain ay bigla siyang napatid sa kordon ng saksakan kung kaya't ang monitor ay biglang namatay at ang pagkain ay napunta sa mukha ng lalaking kulay mais ang buhok. Pinagsisipa ng lalaki si Hobin sa sobrang galit dahil ang pera na dapat kanya na ay biglang naging bato pa at kasabay ng pagsipa ay iniinsulto na rin siya nito ngunit nang sinabi ng lalaki ang tungkol sa pagkakaroon ng cancer ng kanyang nanay ay doon na nagsimulang lumaban ng bida. Binigyan ni Hobin ng isang malakas na sapak ang lalaki at yun daw ang unang beses na ginamit niya ang kanyang kamao upang sumuntok ng tao at doon na nga nagsimulang magbuno ang dalawa ngunit ang hindi nila alam ay naka-on pa din ang camera ng computer. Kinabukasan ay maagang-maagang tumatawag si Snapper at pinabubura nito ang video na kanilang away at nagrereklamo ito dahil hindi niya daw makita ang bahay ng bida sapagat pare-pares daw ang bahay sa paligid. Doon ay narealize ni Hobin na tanging cord lamang ng monitor ang natanggal kagabi at dahil hindi siya makapaniwala ay tinignan niya ito sa YouTube at doon ay nakita niyang nagkaroon nito ng mahigit na 10,000 comments. Balak mo sana niyang burahin ang video dahil nakakahiya daw ang nangyari ngunit nang malaman niyang pwede palang kumita sa views lamang ay nagulat ito dahil magkakaroon siya ng 1 million yen dahil nagkaroon ng 10 million views ang video nila kagabi. Tuwang-tuwa si Hobin dahil magkakaroon daw siya ng 1 million yen subalit bigla siyang sinuntok na Snapper at nanghihingi ito ng share sa kikitain ng video subalit biglang sinipa ni Hobin ang itlog nito sa baba na tiyak ay nabasag talaga ng malala. Doon ay nagbulong muli ang dalawa at dito ay hindi na rin takot si Hobin kay Snapper at sa hapon pagkatapos ng kanilang away ay sinabi ni Snapper na sinadya niya raw na awayin si Hobin sapagkat recorded pala ang kanilang naging away kanina. Niyaya ni Snapper na magsanib puwersa raw silang dalawa ng bida upang magkaroon
sila ng maraming pera pero binabalak pala nitong dugasan si Robin pero dahil hindi naman niya na mauutakan si Robin at sa bandang huli ay naging 90% kay Robin at 10% lamang kay Snapper ang kanilang magiging hatian. Dito na magsisimula ang pakikipagsapalaran ni Robin bilang isang YouTuber at paano kaya niya aalawin ng kanyang mga viewers sa gagawin niyang content. Kaya naman sabay-sabay nating subaybayan ang channel ni Robin na may pangalang Viral Hit dahil pagkakakitaan lamang niya ang pangbubuli na ginagawa sa kanya. So follow my page for more anime recap like this and see you to my next video. Goodbye!